Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Mahigit 50,000 pisong halaga ng gadgets ang natangay mula sa isang resto bar sa General Santos City. Cecil, nahuli ba yung mga suspect? Rafi, arestado na ang lalaking nakuhanan ng CCTV at kanya umanong kasabwat. Nabawi rin sa kanila ang tinangay na laptop at cellphone. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagmamasid ang lalaking yan habang papasok sa isang resto bar sa Barangay Lagao, General Santos City. Maya-maya, gumapang na siya pa kusina at saka dumiretso sa isang kwarto. Ayon sa may-ari ng resto bar, sinira ng kawatan ang doorknob ng kwarto at tinangay ang isang laptop at cellphone. Tumakas siya gamit ang isang hagdan at dumaan sa bubong ng mga kapitbahay. Doon na siya napansin ng mga residente at inireport sa pulisya. Arestado ang lalaking nakuhanan ng CCTV at kanya umanong kasabwat. Nabawi rin sa kanila ang mga ninakaw na gamit na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 piso. Wala silang pahayag. Ayon sa pulisya, desidido ang may-ari ng resto bar na sampahan ng reklamo ang mga sospek. Patay sa pamamaril ang dating National Collegiate Athletic Association basketball player na si Ken Fred Segura matapos tambangan sa Mlang, Cotabato. Ayon sa pulisya, maglalaro sana ang biktima at kanyang pamangkin sa barangay Pulang Lupa. Dahil hindi raw kabisado ang daan, nagtanong sila ng direksyon sa mga residente. Doon na raw sumulpot ang gunman at pinagbabaril sila. Nagtamo ng 2 tama ng bala sa kanyang tagiliran ang biktima. Ligtas ang kanyang pamangkin. Sa follow-up operation, naharang ang isang sasakyang tugma umano sa ginamit ng gunman. Nakatakas ang driver nito. Nahuli naman ang kasama niyang babae na walang pahayag. Pareho silang itinuturing na person of interest. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Nakadapa at wala ng buhay ng matagpuan ang babaeng yan sa loob ng isang tolda sa gitna ng mga puno sa San Fernando, Cebu. Nadatnan ding nakapatong sa likod niya ang kanyang 3 taong gulang na anak. Isinugod pa sa ospital ang bata pero idineklara ring dead on arrival. Hinala ng pulisya, pagkalason ang ikinamatay ng mag-ina. May nakita kasing sachet ng insecticide malapit sa tolda. Isa sa ilalim ito sa forensic examination. Inirekomenda rin sa pamilya na isailalim sa autopsy ang labi ng mga mag-ina. Isa sa mga inimbitahan ng pulisya para tanungin ang dating live-in partner ng babae. Napag-alaman kasi na tumira ang mag-ina sa tolda dahil sa umunoy panggugulo ng dating live-in partner sa pamilyang kumupkop sa mag-ina. So once kung may result na kagad, siguro makapag-ano tayo sa conclusion nga ito'y no foul play or may foul play. So kung may foul play man, yun, may in-depth investigation nga ipa-follow up natin. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.